Lord sa may panalangin. Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po yung papasalamat, Ama, sa oras ito, Lord, sa muli, sa pagkakataon na pinagtulog mo sa bawat isa sa amin, Lord, na kami narito ng umaga, Lord, nagkakipon sa iyong pangalan, Lord. We thank you for the grace and mercy that you have given us today, Lord God, at kami po yung nagpapasalamat. Dahil tunay, O Diyos, napakabuti mo, you are faithful, Lord God. Tunay, O Diyos, na season ay nagbabago, Lord. Trials and suffering nagbabago, ang tao nagbabago, pero ikaw, Diyos, ang makapangyarihan sa lahat ay hindi nagbabago, tapat sa kanyang mga pangako, Lord. Tunay, O Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito, Lord, ang kinamin tagumpay sa umagang ito sa pag-aaral na yung salita, Lord, through the guidance of your Holy Spirit, Lord. Reveal yourself, Panginoon, glorify your name, Lord Jesus Christ, Lord, patuloy, O Diyos. Wala kami ibang tinataas sa umagang ito kundi ang pangalan ko na, O Diyos. Magpapalihan ka, maluwalhati ka sa umagang ito sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Good morning po. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po ang ating sarili? Amen. Excited na po ba kayo? Amen. Hallelujah. Muli po, tayo po sa umagang ito ay as we study the power to serve, amen, we learn and we discover how God equipped us from understanding the spiritual gifts, the giver of gifts, and hunger for us. Ngayon po sa part 4 po natin, bakit po? Dahil spiritual gifts or hunger is become meaningless if you are not rooted to the Lord Jesus Christ. Amen po? Sabi po sa Colossians chapter 2, aking buklat po kayo, sabi po sa Colossians chapter 2, verse 6 to 7, as ye therefore receive Christ, Jesus the Lord, so walk in Him. Verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Amen. Sabihin niyo sa inyong kapatid, be rooted and built up in Him. Amen. So, ang highlights po ng ating pag-aaralan po is being rooted and built up in Him, established in the faith as the essence of mature Christian life. Amen po? This is the foundation of being truly empowered to serve. Not our ability, our gifts, not our zeal, but being rooted in Christ. Introduction po. Introduction pa lang po. Dahil po, one of the greatest danger in Christian life po is become busy but not being rooted in Christ. Ang nasisipag natin, lagi tayong present sa church. Sa lahat ng gawain, we are present. Napakasipag natin. But, nalilimutan natin, are we rooted in Christ? Amen. So we can serve, use our spiritual gifts, even hunger for revival, but without deep roots in the Lord Jesus Christ, kapag dumating ang panahon o pagsubok, ay madali tayong masasway. O madali tayong madadala o makutumba o at least baka mabunot pa tayo. So number 1 po,
Quick historical background po, ito po si Paul wrote from prison from 1862 to 62. No, dito po sa Colossa, meron po dito nag-mix yung Paul's teaching, mixed law and philosophy. So, Paul's message sa mga taga-Colossas is Christ is enough. Amen po. So, number 1 po, ano po ang kailangan ng isang Kristiyano as we receive Christ? Sabi po sa verse 6, kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Christ is our root and foundation. As you receive Christ, walk in Him. The Christian life begins by receiving Christ and continues by remaining rooted in Him. Bakit po? Dahil true spiritual growth is defined by developing deeper roots. Being grounded and established and build up yung ating faith at yung pag-ibig natin para sa ating Panginoong Kristo. So believers can withstand life storms. Amen. Challenges without being shaken or moved. Amen. Sino ba ang marami ng pinagdaanan dito? Amen. Di ba po? Lahat tayo ay may mga pinagdadaanan. So, the question is, how deeper the root yung sa atin? Gaano ba ito na-establish? Sabi ko dyan, Christ is the root and our foundation. Kasi po yung ugat po ay hindi ito nakikita. So in spiritual sense, yung paglago natin is palalim. Hindi po pataas. Kaya po, kapag tayo ay manatili kay Kristo, nagsimula tayo kay Kristo, kung tayo. Isang halimbawa niyan, yung mall natin, pinapaganda natin. Amen po. As in, fully furnished. Pero kung yung pundasyon po nito ay hindi maayos, kapag dumating yung bagyo, masisira lang din po agad. So, ganun din po yung spiritual natin life. Kapag hindi na naging root or deep, yung yung understanding natin about Christ, spiritual, yung pamumuhay nating spiritual, not deeply rooted in Christ, madali tayong maaanod. Kaya po, rooted ka ba kay Kristo? Amen. Isa lang po yata. Rooted ka ba kay Kristo? Amen. Thank God. Hindi tayo rooted sa kung ano pa man, ministry o posisyon o approval ng taunti sa Panginoong Jesucristo. Yun po yung importante. Hindi tayo naparito para sa approval ng tao o kung saan, kung sino pa man yung tumatayo dito sa harapan, kundi para sa Panginoong Jesucristo. Bakit po? Number 2. Roots determine fruit. Amen? Sabi sa Matthew 7:17 verse 18. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long I am to be with you? How long I am to bear with you, bringing 7. So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit.
Verse 18, a healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. So every challenges, issue sa buhay po natin, ito po ay nakalink. Underlying spiritual roots. Either generational o yung ating mga minana sa ating mga ninuno, sa ating mga angkan, o family lineage natin, and we must pray in the name of the Lord Jesus Christ, whatever that hinder our family, it's already broken by the Lord Jesus Christ. It's already broken by the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya po yung mga aral o mga minana nating anumang curse yan na ating anong tawag yan? Inherit. Di ba po? Dahil meron yan, generational, sakit, or spiritual. Hindi natin nalalaman, pero sa atin ngayon, ipinapakita ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin sa buhay is part ng paglago natin. At isa dyan ay yung pag-alis ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng masamang nakadikit sa ugat na naghihinder sa paglago natin. Sabi po sa Mark 11:20, dito po dinescribe dito yung fig tree. Amen? Ang Panginoong Jesus nang siya'y napadaan, nagutom. At nakita niya, halin po, yung puno ng higos. Puno-puno ng dahon. Pero walang bunga. So, may picture tayo. Patingin ako ng picture na. Yung nauna po. Yan. Napadaan ng ating Panginoon Kristo. Amen? Gutom na siya. Gutom lang po. Eh, nakita niya yung puno ng higos. Ang daming dahon, pero walang siya nakita bunga. So, it symbolizes the importance of how the level of spiritual health ng isang buhay ng ating isa, magiging isang Kristiyano na lumalakad as follower of Christ. So, kung ang isang punong kahoy ay nananta mula sa ugat, kung ano ang nasa ilalim niya, siya rin ang lalabas sa taas. So, anong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Diba? Pinurse niya yung puno. Sabi niya, simula ngayon, hindi na matitikman ng yung bunga. So in Christian life, maraming tinatamaan ng kapaguran. Amen? Napapagod na po ba kayo sa paglilingkod sa Panginoon? Walang gana. Ay, linggo na naman. Or madali kang magalit or discouragement. Kasi yan po yung mga symptoms. Symptoms pa lang po yan, yung parang madali kang nadadangay ng iyong emotion. Eh hindi pala natin na-address kung ano yung pinakaugat, bakit ka ba nagagalit? Sino po ba madaling magalit dito? Amen? Parang kahit ako, tinatamaan doon. Kundi, yung symptoms na to, yung madaling pagagalit, kung madali ka napapagod, kahit ilang days na yung leave mo, leave without, naka-leave pay ka, with, ano pa yun, vacation leave. Pero yung pagkapas, parang pagod na pagod ka. Eh, baka mayroong problema. Amen?
Ganun po yung sa spiritual natin, mga kapatid. Na tuwing linggo, parang pagod na pagod tayo. Parang lagi tayo may pinagdadaanan. Amen? Nakikita ba ang Kristo sa buhay natin? Kailangan po, kapag church, araw na ng Sunday, excited tayo. Amen? Hindi tayo na-relate. Amen po. Kasi po, yung present tayo lagi kay Christ, pero yung intimacy natin sa Panginoon ay wala. Kaya po, yung roots determine our fruit. Ngayon po, tingnan niyo po yung picture ng pagiging dried up. Parang ganyan yung itsura niya. Search ko lang po sa Google. Right from the root. Sabi ni, nung kinabukasan, naalala na ng mga alagad ni Pedro, makita niya agad yung puno ng higos. Natuyo mula sa ugat. So, ano sabi ng Panginoon sa Mark 11? And Jesus answered them, have faith in God. Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he say will come to pass, it will be done for him. Ano po ibig sabihin nun? As Christ, nung kinurse niya yung puno ng igos, ibig sabihin po, kaya din gawin ng alagad, kaya din gawin natin. Kapag tayo ay hindi nagda-doubt sa pangako ng Panginoon, sa salita niya na pinagkaloob sa atin, as we pray, hindi tayo nag-aalinlangan, you already receive it. Gagawin at gagawin ng Panginoon yun. Pagkakaloob yun. Kaya po, katulad ng yung gano'n man kalaki, tuntok yung problema mo na pinagdadaanan, it can be thrown into the sea. Ibig sabihin po, yung mga problema po na yan, as you rest in the Lord Jesus Christ, you have peace in your heart, in your mind. Dahil lahat po yan ay lilipas. Pero ang ating suporta mula sa taas sa ating Panginoong Kristo ay hindi kumukupas. Without fruits, there is no fruit. So, if without Christ in your life, wala din itong bunga. Pero kapag may Kristo ka, marami kang bunga. Sabi sa John 15 verse 5, Jesus himself said, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bear much fruit, for apart from you can do nothing. Manatili tayo sa Panginoon sa Kristo. At sigurado ako, hindi kayo sisisi. Kasi, sino ang backer niyo? Ang Panginoon. Wala kayong katatakutan, kundi ang Diyos mismo. Bakit po? There is one danger in Christian life. Dahil kapag nasabihan mo o may nasabi kang masakit, or meron kang narinig sa bintana o sa pintuan ng iyong bahay, o sa iyong office, o kung ano mang may narinig ka o may nabasa ka, nagalit ka, hindi mo na-address kung alin yung pinaka-root cause niya. So bitterness, sabi nga ko sa Hebrew 12:15, bitterness is a deadly root.
it will poison your faith in your service. So, it warned us that the root of bitterness that defiles men. Amen. Kaya, sabihin niyo sa kapatid, huwag kayong bitter. Amen. Kapag naririnig kayo na hindi kaaya-aya o sa iyong tainga, patawarin mo na agad. Amen. Kasi hindi ka patatawarin ng Diyos kung hindi ka marunong magpatawad. So kahit gaano pa kasakit, dito makikita ang isang mature na Kristiyano na kahit anong sakit pa na naririnig mo, lahat ng sinasabi mo ay yung pakiramdam mo ay para ka lang, you're dead na. Dead ka na sa flesh. Kasi ang namubuhay na sa iyo ay si Kristo. Amen? Dahil ang nakikita na sa iyo ay yung buhay, pero ang ating Panginoon sa Kristo. So bitterness ay isang mapanganib na ugat. Sisirain ito ang ating pananampalataya at paglilingkod. So sa atin, sa mga office, sa ating trabaho, minsan, kapag meron nagagawa ang ating isang kasamahan sa trabaho, kapag nasabihan mo, minsan mag-aan agad yan. Magpapasa na agad ng resignation. Kasi hindi niya matanggap kung ano yung pagkakagaling meron siya. Or kahit na yung bilang pagtanggap ng pagkakamali niya, ay hindi niya matanggap na ito ay bilang kaka-improve niya para siya ay maging isang successful na empleyado. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Huwag tayong madala sa ating ilusyon kapag tayo ay nakakarinig ng kung ano pa man sa ating kapwa, pamilya. Tingnan natin ang ating Panginoong Kristo. Bitterness as a root problem, it contradicts the love believers are called to have and can prevent spiritual increase in favor. Forgiveness is presented as the antidote para po sa bitterness. Amen. So pag ikaw isang bitterness na tao, ibig sabihin nun, hindi ka mapagpatawad. So parang ikaw ay makalaya, kailangan ibigay mo yan sa Panginoong Kristo at ikaw ay magpatawad. Magpatawad ka para ikaw ay patawarin. So, matuto tayo magpatawad agad. Kung gaano kalalim ang pagpapatawad mo, ganon kalalim ang ugat mo kay Kristo. So, number 3. Growth requires pruning and depth. Sabi sa John 15 verse 2. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, difficult season, pruning process, iyan po ay nararanasan natin as we go along, as we push through, para tayo ay ma-align, yung spiritual alignment natin sa Panginoon. Hanggang sa tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Pruning, it requires, para tayo ay lumalim. Kaya wag po tayong masasaktan sa anumang nangyayari sa atin. At least makita natin agad, matanggap natin, at makita natin yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo nakatingin dun sa mga problema. Kaya po, ang Panginoong Kristo,
it requires pruning para sa ating paglago, para lalo tayong magbunga. Amen? Kaya nga po tayo, gano'ng kahalaga yung ugat na malalim siya sa kanyang pagkakatubo sa ilalim. Dahil kapag siya ay natamaan ng bagyo, unos, maputol yung mga branches, maubos yung dahon, pero nananatili yung kanyang ugat. Amen? Siya ay maano pa rin, tutubo at tutubo. Amen? Makakita na po ba kayo ng halaman na gano'n? Di ba po, yung isang halimbawa ng puno na to, yung bamboo. Di ba, yung bamboo, umuugat yan ng malalim. Kasi pag hina-harvest mo sila, kahit hina-harvest mo yan, mga ilang buwan, tumutubo pa rin sila. So, ganun din po yun sa atin. Yung mga nangyayari sa ating challenges sa buhay, bilang anak ng Diyos, tanggapin natin yung pagliligtas na ginagawa sa atin ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, lahat yan dilipas, pero ang Diyos na ating pinanghahawakan ay hindi kailanman nagbabago. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ay siyang Diyos pa rin na ating pinagbininduhan hanggang magpakailanman. Kaya po mga kapatid, let us be fruitful. Amen? Fruited. So kapag ikaw ay nawala, ibig sabihin, yung status mo, comfort mo, hindi ibig sabihin ikaw ay patay. Ang lahat yan na inawala sa iyo, yung trabaho, business, ibig sabihin, meron pang the best na ibabalik ng Panginoon. Katulad ni Job. Amen? Si Job, napakayaman tao, pero lahat yun, ang Diyos na nagbigay, ang Diyos din ang nag-aalis. Pero kapag napagtagumpayan mo yun, doble ang binabalik ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag tayo mga hinayang kapag binawawala. Dahil doble ang ibabalik ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Number 4, malapit na po tayo. Prayer and the word nourish your words. Your roots. Sabi siya sa John 15 verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Kaya po ito po yung parang pinaka-extension natin nung Wednesday kasi may lang po yung ating pinaka-glimpse po yan. So prayer and the word of God is nourished yung ating roots. Prayer is described not as a magical, but it's a way to water our spiritual roots by, alin po ba yung binibiligan? Yung buto na natanim sa atin, yung salita ng Diyos para sa ating mga nananampalataya sa Kanya. So, we must be an effective prayer is rooted in God's promises and aligned with His will. Kailangan po naka-align tayo. Yung prayer natin, kung paano siya magiging effective, kailangan naka-align sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban natin, hindi sa kalooban ng Diyos. So, misguided prayer are not based to God's Word. The Word of God is the foundation of the roots to grow deep. Ito po yung pinaka-foundation. Yung salita ng Diyos. Kasi ito yung bunga na kapag ito ay natanim sa ating puso, kapag ito ay sa tamang panahon, ito ay mag-grow. Ibig sabihin, mapanghahawakan mo kung anong salita ng Diyos na meron ka. Paano kung alam na natin salita ng Diyos? Jesus wept.
Amen? Kaya po, kailangan po makita sa atin how deeply the root of Word of God in us. Kasi yung salita ng Diyos, ito yung mag-build up sa atin. Amen? Sabi ni Paul, we must be rooted and build up in Him, established in our faith. So anong kailangan yung para mangyari yun? Maging rooted tayo. Paano tayo mag-build up? Kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, magbuklat ng salita ng Diyos, maggulay-gulay. Yung intimacy natin sa Panginoon, baka ganun na kalayo, kaya kailangan mas pag-itingin pa natin yung ating relasyon sa Panginoon sa Kristo. Amen? Maghihintay ang ating Panginoon. Nakikipag-usap sa atin. Hindi lang ngayon, kundi paglabas natin, pinabukasan, sa susunod na araw, ang Diyos ay kasama natin. Hindi lamang natin nakikita, pero ramdam natin na kasama natin ang Diyos. So sabi sa John 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you. Kaya po, lahat ng ating iaasa sa Panginoon, it will be given. Amen? It will be done unto you. Kaya kailangan yung prayer natin is effective at naka-align sa will ng Diyos. Kaya nga po sa ating first reading po, kanina po, di ba po sa Psalms, sabi sa verse 2 and 3, sabi sa Psalms chapter 1 verse 2 and 3, but his delight is in the law to the Lord, of the Lord, and in law that he meditate day and night. Amen. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring forth his fruit in his season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prosper. Amen. Bilhin niyo po, kapag ikaw ay deeply rooted in Christ, in the Word of God, at you pray, lahat ng pinagpipray mo, lumalapit sa iyo, humingi ng panalangin, is very effective. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa sa iyong buhay. Ibig sabihin, lahat ng iyong ginagawa, pinagpa-prosper ng Panginoon. Amen? Ang ating Pastor Ed, di ba, nakita nyo, bakit sila pinagpa-prosper? Because the relationship nila sa ating Panginoon ay kita mo. Hindi lang nila mag-asawa. Amen po? Ganun din po sa ating mga kapatid. I know na tayo ay may iba't ibang pagkakatawag sa atin. It always reminded us how important is the Word of God, how to be importance of spiritual prayer, be effective prayer, at makita sa atin yung like Christ as he pray, sabihin sa unos na yan na tumigil ay kayang tumigil. Amen? Yung sakit kayang pagalingin as you pray. Kasi pag pray mo pa lang, you claim it that the Lord Jesus Christ healed already. Kasi po kung walang power ang iyong panalangin, o wala kang salita ng Diyos, kung wala kang walang power sa panalangin mo, ibig sabihin, wala kang salita ng Diyos. Basta pray ka na ng pray, pero wala ka namang, walang result. Hindi mo nakikita yung Word of God.
Paano po magiging isang epektibo ang panalangin? Ikaw po ay nakabase sa pangako ng Diyos. Ano po yun? Nandito po, yung Word of God. Amen? As a believer, as a follower of Christ, makikita mo kung gaano ka kalalim sa salita ng Diyos. Hindi ka basta-basta natitinag ng bagyo o pagsubok o mga dumadaang trial, suffering sa iyong buhay. Bakit po? You are mature enough. Dahil kahit anong bagyo, pagsubok na dumadaan sa iyo, you know that your God is in you. It's in back. Hawak ka niya. Hindi ka basta-basta niya wala kang makakakuha sa kanya eh. Amen? Hindi ka makukuha ng kaaway. Bakit po? Alam mo kung gaano ka hawak ng Panginoon at alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa Psalms 1, 2, 3, ang puno sa tabi ng ilog, kahit tag-init. Amen? Laging sariwa. Bakit po? Kasi siya ay nakaugat sa tubig. Amen? Saan siya nakaugat? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan, huwag tayong mahiwalay sa Panginoong Jesucristo. Kasi kapag tayo ay nahiwalay sa Panginoong Jesucristo, baka hindi natin alam, we are being cut and thrown into the fire. Ayun ang masakit, mga kapatid. Kapag hindi natin sineryoso, how important our intimacy, our relation, our service sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin gawin kabuluhan, huwag natin isipin na walang kabuluhan yung ginagawa natin. Continue tayo. Ano man ang sinasabi o ano man naririnig natin, ilabas lang natin sa kabila. Kunin mo kung alin ang makakatuwid sa iyo. Huwag mong hayaan ang bitter ay maghari sa iyong puso. Bakit? Ang bitter na to ang siya magdidilim sa iyong mata. Bakit? Pag nadala ka ng iyong emosyon, baka kung ano pa ang iyong masabi, makapag-curse ka pa, ibig sabihin, nagkasala ka na sa puso, nagkasala ka pa sa bibig. Ibig sabihin, yung body mo, is nagkasala na sa Panginoon. Kasi yung kapag bitter ka, talagang lahat, baka magawa mo pa, hindi mo dapat gawin. At iyong pa ikakasira ng iyong buhay. Makikita natin ang isang tao kung may Kristo o wala. Amen? Kapag lumabas ka, makita mo, makikita mo, marami ang mga palakad-lakad na kung ano na ginagawa, sinasalita. Amen? Kasi walang Kristo sa kanilang buhay. Dahil sila ay nagdala ng mga unos o takbuhin ng trials dahil sa kahirapan. Amen? Na walang tumutulong. Pero mapalad kayo mga kapatid, mapalad tayo mga kapatid, dahil nakilala natin ang Panginoon sa Kristo. Amen? Dahil kahit anong unos na dumadaan sa atin, ang Diyos ay laging nariyan sa atin. Amen? Makikita natin that our Christ, the Lord Jesus Christ, is our strength. Kaya po, established in the faith. Spiritual maturity means stability. A servant rooted in Christ is not easily be shaken. Is not easily be shaken by false teaching, discouragement, at anumang unos o bagyo na dinadaanan ng isang Kristiyano. Kaya po sabi sa Hebrew 12 verse 2, let us focus on the Lord Jesus Christ. Let us not focus on the suffer and trial sa ating buhay, but
Looking to Jesus, tama po? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Amen? So let us fix our eyes on the Lord Jesus Christ. Bakit po? Dahil lahat yan ay pinagdaanan ng Panginoon. Nang siya'y pinahirapan, ipinako sa krus, nagawa pa rin niya magpatawad. Amen? Napakabuti ng Diyos natin. Christ began our faith. Christ began our service. Our faith. He sustained our faith. Christ complete our faith. Amen? Para po tayo nasa sa ilog yan o bangka, na kapag wala tayong angkla o hindi tayo nakaangkla sa Panginoon, ay tayo po ay aanuhin o lulubog kapag dumaan ang bagyo. So, are you fixed? Fixed, tama po ba? Fixed. O ang ating bang mga mata ay nakatingin sa ating Panginoon sa Kristo. Kapag may mga unos na dumadaan sa ating buhay, o doon tayo nakatingin sa tao. Ibig sabihin po, yung ating standing, makikita po natin kung saan tayo nakatingin. Sa tao ba o sa ating Panginoon sa Kristo. Siyempre po, mas mabuti na tumingin tayo sa Panginoon sa Kristo kaysa sa tao. Dahil ang tao nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. So what are the spiritual advice na pwede natin makuha dito? Una, prayer must be aligned to God. Amen? Prayer without alignment to God's word is ineffective. Believers should base prayer on scriptural promises. Sabihin po, maraming pangako ang Diyos. Nandito po, ang kailangan lang po natin gawin ay aralin, ulay-bulayin, hanggang ito ay mag-rooted sa ating puso't isipan. At ito'y magmamanifest pagdating ng panahon. Kapag alam ito ay umaakma sa mga suffer and trials na dumadaan sa atin. Dahil ang buhay ng Kristiyano ay hindi ay tama po ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sa kabila ng pagsubok na dumaraan ay ikaw ay naka-smile pa din. And forgiveness should be extended even the others have not repented. Reflecting God's grace toward us. Ibig sabihin, mapagpatawad tayo. Patawarin natin ang kapwa natin na nagkasala sa atin. Kung siya hindi nakakapagpatawad, patawarin natin siya. Ibigin natin sa Panginoon. Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala sa aking kapatid na to. Sa aking kapitbahay na to. Sa aking katrabaho na to. Sa aking pamilya na ito. Basta Lord, sa iyo ako. Hawakan mo ako. Hawakan mo sila nang sila ay ma-align sa kalooban mo. Hindi lang ikaw. Amen? Ipag-pray din natin sila na sila ay ma-align sa kalooban ng Diyos. Spiritual pruning, loss of leaves is temporary. Roots remain to sustain our growth. So Christ is the fruit of our thanksgiving. Amen. Yan. That's po. Sabi ni Paul, overflowing with thanksgiving. As a mature Christian, ibig sabihin ko, you are already nagpapasalamat ka na sa lahat ng wala pa ay nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Pagkagising mo, nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Sa lahat ng dumarating, maliit o malaki, nagpapasalamat ka sa Panginoon.
Masama man yan, kailangan ba magpasalamat? Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil alam mo na ikaw ay nasa will niya. Masama o mabuti na dumarating, mahirap bumangon, mahirap tumakbo, magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang even Paul, siya ay nagpapasalamat kahit siya ay nasa kulungan. So kahit nasaan tayo, maging magpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari dito, kundi let us focus our eyes on the Lord Jesus Christ and always be thankful sa lahat ng dumarating sa buhay natin. Amen? Kaya nga sabi ng ating pastoret sa kanyang pakitoo, na huwag tayong mag-lay up treasure sa ating sarili. Amen? Bakit po? Ito ay nasisira. But lay our treasure into the heaven. So, Colossians 3:17, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father through Him, to the Lord Jesus Christ. So, if you want to measure your maturity, check your gratitude. Okay? Para makita natin kung gaano tayo kamature na. Tingnan natin kung gaano ba yung level ng ating gratitude. So, kapag ikaw ay laging nagko-complain, it shows kung paano ka, yung roots mo sa Panginoon Jesus, di ko makikita. Thanksgiving show deep roots. Amen? Kaya po, being empowered to serve is in action. Suriin natin yung ugat natin kung tayo ba ay malalim sa Panginoon. Hindi sa performance at recognition, kundi tayo ay nakaugat sa ating Panginoon sa Kristo. At tayo ay mag-spend ng oras sa ating Panginoon sa Kristo, sa kanyang salita, pangako. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi napapakot. Hindi ito nasisira, kundi ito ay magpakailanman. Ang pangako ng Diyos ay nakakaginhawa, hindi sa kayamanan, kundi sa ating buhay. Physical, spiritual, emotional, lahat ito nakakaginhawa. Dahil ito ang salita ng Diyos na nagpapagaling sa kasupasuan sa ating mga buto. Amen? Yakapin mo ang punin ng Panginoon. Trust God process kahit mahirap. Amen po? Next slide po. Person. Thank you po. Yan. You cannot serve the King without being connected to the King. Amen? Hindi mo kaya maglingkod sa hari kung hindi ka konektado sa hari. Baka matagal ka ng active sa ministry, pero hindi ka malalim kay Kristo. Panahon na para lumalim. Amen po? Namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo at binigyan ka ng bagong buhay. Isang buhay na may lalim at may ugat at merong maraming bunga. Amen po? Gusto mo bang isurrender ang iyong buhay sa Kanya? Amen? It is an invitation sa atin mga kapatid na we totally surrender our life sa ating Panginoon. And this will be the prayer natin. Naaminin natin sa Panginoon sa Kristo na tayo ay nagkamali. Na kahit tayo ay isang Kristiyano na, pero sa salita, pero hindi natin nakikita sa gawa. Hingin natin ito ng kapatawaran, anumang pagkukulang natin. Kahit tayo narito o tayo nasa ating tahanan, humingi tayo ng pagpapatawad. Humingi tayo sa ating kakulangan sa pag-aaral ng salita. At alamin natin, at kinanatin natin ang pundasyon na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinakaugat at pundasyon ng ating pananampalataya, na tayo ay patawarin sa anumang ating mapagkukulang. Hingin natin at puliin tayo ng kanyang presensya, na matalim tayo sa malalim na ay ugat sa pag-ibig,
sa ating Panginoong Kristo na maging matatag at lalo tayo maging isang anak ng Diyos at effective na isang lingkod ng Panginoon. Amen? To be empowered to serve sa ating pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. So kahit lahat ng bagyo o sumusubok sa atin, kapag ikaw ay nakaugat kay Kristo, hindi ka matipinag. Walang ugat, walang bunga, walang Kristo, walang kapangyarihan. Kaya we can declare this, Lord, plant me deep so you can serve, so I can serve with strength and power and guidance of the Holy Spirit. Bakit po? Kapag ikaw ay deeply rooted in Christ, asahan mo, padadala ka ng Panginoon kahit saan. Dahil hindi kanya ayaan na ikaw ay nariyan lang. Gagamitin kanya sa kanyang kalooban to glorify His name. Amen. Glory to God. Let us pray. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. We glorify your name. We thank you. We thank you for the grace and mercy, Panginoon, na muli mo kami pinapaalalahanan ng iyong salita, Panginoon. How important to be rooted in Christ, Panginoon, sa mga salita mo. Sa salita mo na hindi nagbabago kahit kailanman, Panginoon. Salamat, Ama, sa tulong ng iyong Santong Espiritu na nagkakaloob ng iyong mga biyaya, mga talento, Panginoon, spiritual gifts, Panginoon, hunger, Panginoon. Lord, lahat ng ito ay magiging meaningless kapag, Panginoon, ikaw ay wala, Panginoon. Kaya, Lord, plant us deeply, Panginoon, in the soil, Panginoon. So, pagka dumating ang unos ay hindi kami matipinag. Dahil alam namin meron kaming Diyos na handang mag-iingat sa amin. Anumang bagyo na dumaraan sa aming buhay. Lord, I pray, Lord God, to continue to guide everyone. Hold us firm, Panginoon, by your mighty hand. Na walang magawa ng kaaway, makakaagaw, Panginoon, sa iyong kamay. Dahil kami ibalot ng iyong kapangyarihan, ng iyong pakpak, Panginoon, ng iyong salita. Lord, I pray, Lord, ng iyong salita, Panginoon, ay matanim sa malalim, sa matabang puso ng bawat isa, Lord. Na ito ay huwag masira, huwag matangay ng kaaway, huwag manakaw ng kaaway, kundi protect mo, Panginoon, ang bawat isa. From head to feet, Panginoon, hawakan mo, itago mo kami, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka. Kaya Lord, salamat. Dahil alam ko, Lord, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Lord, salamat. Dahil alam ko, Lord, that everyone in this church, Panginoon, is being deeply rooted in you. Thank you, Father. Thank you to the Holy Spirit, Lord, that guide us. Salamat, Panginoon. Salamat, Ama. Ikaw ang mataas. Ikaw ang madakila. Alam ko, Lord, that you prosper every one of us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na iyong gawain at sa salita mo, Panginoon, nagbibigay alaala, Panginoon, kung gaano ka kaputi, kayamang Diyos, gaano ka makapangyarihang Diyos, Panginoon, na hindi ka masisilid, Panginoon, sa isang aklat, Panginoon, kundi ikaw ay isang Diyos na above heavens, Panginoon, na may likha ng lahat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na aming nakilala. Panginoon, salamat dahil sinulat mo, Panginoon, ang bawat isa, ang pangalan ng bawat isa sa aklat ng buhay. We thank you, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, sa faithfulness mo sa bawat isang. Lord, salamat, Panginoon. Pinupurit na salamatan ka namin sa kabutihan mo sa bawat isa. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Glory to God.